Magandang araw mga kapatid. Tara, samahan niyo ako pagnilayan natin yung mga babasahin natin sa linggong ito. This fourth Sunday of Easter. At yung tema natin ay nagsasabi ng patungkol sa isang mabuting pastol or the Good Shepherd Sunday. So, samahan niyo ako. Tara, talakayin natin yung kung ano yung mga napupulot nating aral. Gusto ko rin ibahagi sa inyo yung mga natutunan ko sa ating mga readings ngayong linggo. May mga katanungan ako sa paksang ito at mayroon din sa kabila ng mga katanungan na yun, may mga kasagutan din ako may bibigay at maihahalong tulad sa kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin ngayon, sa ating pamayanan, sa buhay natin bilang personal natin. Buhay ang ating pagkipaglaban sa araw-araw na buhay. May mga tao ka na ba na kala mo sila yung magi-stay sa buhay mo? Ito yung tanong mo. Pwede natin pagnilayan. May nakilala ka na ba? O may kilala ka? O may nakasama ka na? Na masasabi mo, nag-stay talaga sa buhay mo through your ups and downs in life, sa mga difficulties na mga sitwasyon sa buhay mo, mga pinagdaanan mo, yung tipong ang sweet nila, supportive nila, pero nung dumating na yung moment na kailangan mo talaga sila, yung bigla na lang nawala. May kilala ka bang ganun? O may nakasama ka na ba? Yung bigla na lang wala ka nang naririnig ni message, walang explanations, yung parang bula, boom. Diba? Alam mo yung bula na lumilipad sa hangin, tapos biglang, oh, wala na. Wala ka nang narinig. Diba? May nakilala ka na ba doon? O kasama? Diba masakit? Masakit ano? Kasi akala mo totoo na mag-i-stay sila, nandyan na sila panghabang buhay. Akala mo safe ka na sa kanila. May isang panahon sa buhay ko na ganun din yung na-feel ko. Yung ang daming tao sa paligid ko, friends, kakilala, kahit pamilya. Pero deep inside, pakiramdam ko, mag-isa pa rin ako. Yung tipong kapag masaya ka, daming nakapaligid. Pero kapag tahimik ka na, yung kapag may mga pinagdadaanan ka na, doon, unti-unti na silang nawawala. At doon ko na-realize na hindi lahat pala na nandyan may malasakit talaga. Hindi lahat ng umaalalay ay handang magstay. At dito pumapasok yung isang mensahe na sobrang tumatak sa akin. Yung sabi ni Jesus, I am the good shepherd. And the good shepherd lays down his life for his sheep. Diba?
At ito yung salita na pinatunayan na to ni Kristo. Diba kung maalala natin during Holy Week, Good Friday, pinakita ni Kristo yung mismong sinabi niyang a good shepherd lays down his life for his sheep. Pinakita niya ito nung siya ay pinako sa krus. Christ accept the fate of humanity. Accept being crucified para tayo maligtas. Diba? Kaya ito yung salita na to, hindi siya hollow, kundi punong-puno ng sustansya, kumbaga. Punong-puno ng laman. Kasi hindi lang siya yung sinabi niya na I'm a shepherd, kundi He is a good shepherd. At anong ibig sabihin nun? Kasi may mga shepherd na hired o binabayaran, no? May mga baga sa amin dati, may papaalagaan mo yung baka mo, yung kalabaw mo, tapos instead na bayaran mo siya, yung unang anak ng baka na yun o kalabaw na yun, yun yung parte ng nag-aalaga. So ako nagpaalaga din ako dati. At ang hard na tao, kapag may danger na, tatakbo yan. Iiwanan niya yung mga binabantayan niya. Kasi sa isip niya, sa kanya, binabayaran ako para magbantay dito. So, naman mangyari, umalis man ako, pabayaan ko yan, tatakbo ako, may sahod pa rin ako. Mamatay man yung mga binabantayan ko, it's not my loss. Hindi yan sa akin kawalan, hindi ko yan, kasi hindi naman sa akin yan eh. So yun yung mentality ng binabayaran na tagabantay. So tatakbo lang. Kapag mahirap na, iiwanan na yan. To tell you, naranasan ko na rin. Pag yung mahirap na, wala nang, ayoko na, kasi binabayaran, hindi naman akin yan eh. Yun yung mentality na hindi naman yan akin eh. Parang kumbaga, naalala ko dati nung nagtrabaho ako sa Jollibee. Nung college ako, nag-working student ako. Nagtrabaho ako. So, sa gabi, kung saan yung wala akong pasok, doon ako nagtatrabaho. So yun, isa lang yung nakuha ko doon na sinabi sa amin ng dating manager namin na nag-interview, no? Ituring mo yung trabaho, ituring mo yung company, ituring mo to yung store na iyo. Alam mo kung bakit? Kasi ito yung magbibigay sa'yo ng sahod. Ito yung magtataguyod sa'yo araw-araw. Magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan kung maayos yung pagtatrabaho mo o maayos yung pagdala mo sa buhay mo at may goal ka. Tapos sinanong ko sa bakit? Okay lang naman na sasahuran naman ako eh. Anong sabi niya? Kasi tingnan mo,
Pag hindi mo inayos yung trabaho mo, pag hindi mo ginawa yung tama, malulugi ito ang store, malulugi ang kumpanya. So anong kahinanapnan nito? Magtatanggal ng tao, mawawala ng trabaho yung mga nagtatrabaho dito. At isa ka doon. Doon ko na-realize na tama. May reason kung bakit we have to treat the company where we work as our own, kasi ito yung nagbibigay din sa atin ng mga pangangailangan natin, nagbibigay ng sahod. Paano tayo mabubuhay kung wala na tayong trabaho, wala tayong mapagkukunan? O di kaya, paano tayo magkakaroon ng trabaho kung yung kumpanya mismo, yung pinagtatrabaho natin, wala na dahil sa kapabayaan natin? So ito yun, kung ito yung pinakaiba. When you are hired, ito yung kung hired yung tao, kapag mahirap na iiwan na yan, kapag wala ng benefit, lalo na yung parang wala nang minakita na makaka-benefit siya, ay goodbye. Goodbye Philippines. Goodbye world. Sabi ko yan siya. Pero ang good shepherd, hindi siya umaalis kapag magulo na. Bakit? Kasi kapag magulo na yung sitwasyon, mas lalong hindi siya aalis. Kung lalong gumugulo, lalong hindi siya aalis. Kasi gusto niyang ayusin, mag-isip, gusto niyang tingnan kung ano yung mga kailangan gawin, ano yung mga solusyon para maging maayos ang kalagayan ng mga ship, yung kanyang mga inaalagaan o kanyang trabaho, kung ilagay natin sa trabaho. Kasi ayaw niya makita na nahihirapan ang kanyang ships, ang kanyang mga inaalagaan. Ayaw niyang malugi ang kumpanya, kanyang pinagtatrabahuan. O hindi siya mawawala kapag shredded na or broken into pieces. Hindi niya yun iwanan, hindi niya pababayaan, kundi pilit niya itong pagtatagpiin muli upang mabuo. When it is broken, he will really find ways to put it back again, piece it one by one, to form another frame, to fix the brokenness of the situation or the brokenness of the person. Kung sa atin, hindi ka niya iiwan kahit wala ka nang maibigay. Alam mo yung kahit wala nang sahod, okay lang, mananatili ako kasi ito ay mahal ko eh. Parang naalala ko, no, nung nagtuturo na ako, yes, 4 years ago, 5 years ago, nagtuturo ako na sabi ko, my time is only from 8 to 5 p.m. Hanggang doon lang yun. Yun lang yung sasahuran sa akin ng gobyerno. So hanggang doon lang, from 8 to 5 p.m. Pero ano nangyayari? Even beyond 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang magdamag, nagtatrabaho pa rin ako. Bakit? Kasi kung hindi ko yung tatapusin, paano na lang yung mga students? Paano na lang yung trabaho ko? Paano ko ma-deliver yung standard, yung quality of education na dapat matanggap ng mga
mga estudyante para may matutunan sila. So as a teacher, I have to, even though outside of my paid time. Diba? Kung benefits lang yung titingnan natin, kung tinitingnan ko yun, yung benepisyo lang, wala naman akong mag-gain doon kasi puyat ako, magpupuyat. Diba, hindi naman ako binabayaran yung kuryente ko, yung kalusugan ko, diba? So, kinabukasan puyat ako. But, hindi yun. Kasi tinanggap ko yung trabaho ng teacher at karapatan ng mga kabataan, ng mga estudyante na matuto. Ayaw kong kunin yung karapatan na yun dahil lang sa nagbibilang ako ng kung magkano o ano yung makukuha ko. So ito yung pagninilay ko about the Good Shepherd. That being a good shepherd is not only looking at what benefits us, kung ano yung makaka-benefit sa atin. Kapag magulo na yung sitwasyon, aalis na ako. No. Pag nawasag na yung lahat ng mga yung sitwasyon, aalis na ako. Hindi, a good shepherd is the more the situation is complicated, the more it will stay. The more he stays, or the more na nandoon ka, nakatuto, nag-iisip na kung anong pwedeng gawin. When all things are shattered to pieces, broken, dapat nandun ka para sa sitwasyon na yun, without looking at the benefits that we can get. Because a good shepherd, in fact, he stays, he protects, and he sacrifices. At ito pa yung mas malalim, sabi niya. I know my sheep, and my sheep know me. Diba? Ganda. Kasi hindi ka lang kilala na parang pangalan lang. Ay, kilala ko yan si Juan, o si Pedro, o si Maria. So, and then what? Tinanong ka, sino yung si Juan? Juan. Diba? So, sabi ni Cristo, sabi ni Jesus, I know my sheep and my sheep know me. Kilalang kilala ka niya. Yung mga insecurities mo, yung mga bagay na tinatago mo sa iba, yung mga gabing umiiyak ka ng tahimik. Alam niya lahat yun. At kahit alam niya lahat ng yun, pinipili ka pa rin niya. Mas pinili niyang damayan ka. Mas pinili niyang samahan ka sa lahat ng kinakaharap. Pero ito yung tanong. Kanino ka ba nakikinig ngayon? Kanino ka ba nakikinig ngayon? Sa boses ng mundo na nagsasabing kailangan maging perfect ka, na kailangan mas lamang ka, o kailangan na patunayan mo yung sarili mo, o sa boses ng shepherd na nagsasabing di mo na kailangan na maging perfect kasi sapat ka na, hindi mo na kailangan na mas lamang ka pa dahil hindi ko na yung kailangan, ikaw lang kailangan ko at mahal na kita.
Hindi mo na kailangan patunayan yung sarili mo sa lahat ng tao. Patunayan pa sa kanya na ikaw ay karapat-dapat kasi tanggap ka niya kahit ano ka pa. Anong sabi niya? Hindi kita iiwan. Kasi sa totoo lang, ang daming ingay na kapaligid natin ngayon, lalong-lalo na social media, di ba? Nakikita natin ngayon anong laman ng mga balita. Gera dito, gera doon. The effect of war is oil crisis ngayon sa Pilipinas dito. So, ang dami ng mga problema. Politics. Napakagulo ng politika. Tapos, may mga political side pa tayo na nilalapitan. May mga ayaw ko ng ganito kasi 'di ba ang gulo. Ang daming balita, ang daming nangyayari na overwhelmed na tayo. Yung buhay natin apektado na, yung mental health natin apektado na, yung ating emotional napaka bigat na. 'Di ba? Pasana natin yung problema natin sa pang-araw-araw na buhay, nadagdagan pa ng social media na yung wala ka makita kundi away dito ng kabilang partido, away dito, kabilaan, batuhan ng, di ba? There's no unity at all. In the midst of crisis, in the midst of what we have now, walang kumbaga walang makitang yung middle point. Wala. Opinions ng mga ibang tao sa atin, di ba? Dami nun. Nasabihan, marami tayong narinig, si ano ay wala yan. Oy, si ano, alam mo ba si ganito? People will talk about us every day. People will say something to us, against us or in favor to us. Diba? Maraming opinion niya ng tao, may magawa ka man na tama, may masasabing mali pa rin ang tao. So, yun yung mga boses na nakikinig na napapakinggan natin, naririnig natin. Yung pressure ng society. What is the pressure coming from the society? Diba? Na dapat maging involved tayo sa mga social issues. Dapat maging active tayo sa mga ganitong mga nangyayari. Diba? Yung pamumuhay natin, yung pressure doon. Ano yung mga pressures na yun? Pagtaas ng bilihin. Diba? O kailangan natin magtrabaho. Kung nagtrabaho tayo ng 8 oras a day, hindi na yun sapat yung sahod na yun, kundi taasan pa natin. Kasi sa tumataas sa mga bilihin, hindi na natin alam kung paano pagkasyahin yung 1,000 kita sa isang araw. Kung 1,000, paano kung 100, 200 makikita ng sa isang araw? Paano pa natin yung pagkakasyahin? So, ito yung mga boses na araw-araw natin naririnig. At kung hindi ka mag-iingat, sigurado, sinasabi ko, sure thing, susunod ka sa mga maling boses nito. Kung politically inclined ka, susunod ka talaga doon. Na yung buong araw mo, doon ka na lang. Yung pag-iisip mo, iba na.
kasi ganito, si ganyan, no? Hanggang sa trabaho, hanggang sa bahay, madadala natin. Yung mga sinasabi ng ibang tao, kung minsan hindi na kasi gusto na natin patunayan yung sarili natin sa kanila. Gusto natin na ganito. Hindi na tayo nagiging tayo. Binabago natin yung sarili natin to become fit sa kung ano yung gusto nila makita, kung ano yung gusto na kung ano yung mga gusto nating marinig mula sa kanila. Pero hindi na tayo yun. Ibang tao na yun kasi we are not free anymore. 'Di ba? Ang tupa ay hindi lang nakikinig sa o sumusunod sa kung kani-kanino lang. Nakikinig yan sa boses ng tunay na shepherd. So, ikaw ba, nakikinig ka sa sinong pinapakinggan mo? Yung world noise? O yung shepherd na yung good shepherd na nag-guide sa iyo sa tamang daan papunta sa magandang pastol, sa magandang pastulan, diba? Nalala ko yung kanta ng ng The Good Shepherd. Ang Panginoon ang aking pastor, ginaginhawa ako, lubos, madilim man ang lambak na tatahakin ko, wala akong sindak, siya'y kasama ko, ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko, tangan niya'y pamalo, sindak tanggulan ko, di ba? Tapos the rest, so pasensya na sa boses ko, hindi ako magaling kumanta. So, ang tunay na shepherd ay hindi ka talaga iiwanan sa gitna ng gulo, sa lahat na nangyayari sa buhay mo. Hindi ka gagamitin. Hindi ka iiwan kapag hindi ka na useful. At hindi ka iiwan kapag broken ka na. Diba? Sinabi ko kanina, a good shepherd is not only looking at the benefit side, na kung naka-benefit sa kanya, gagawin niya. Pero kung hindi niya na gagawin. Yung kung hanggat nagsiserve pa sa purpose niya, gagamitin pa niya. A good shepherd is not like that. Whether you are useful or not, wala yung pakialam, kundi yung gusto niya is mapabuti ang kanyang sheep. Mapabuti yung kanyang binabantayan. Hindi yung para mapabuti siya, kundi mas inuuna pa nga niya yung sheep niya, yung binabantayan niya, kaysa sa kanyang sarili. Yun yung good shepherd. Na nandyan siya, nag-i-stay siya kahit mahirap. Kaya gusto kong pagnilayan natin ito, yung mga punto na kung feeling mo na mag-isa ka, hindi totoo yun. May shepherd na hindi umaalis. Kahit hindi mo siya ramdam minsan, pero nandyan siya. At pangalawa, maging maingat ka sa mga boses na pinapakinggan mo. Hindi lahat ng advice tama. Hindi lahat ng trend makakabuti sa'yo. Hindi lahat ng mga boses na naririnig natin ay papakinggan at susundin natin. At pangatlo, yung pinakamaganda, na tayo din, o ikaw din, be a good shepherd to others.
Yung wag nating tingnan yung tao as an object for our own good. At kung may makukuha lang tayo, saka lang tayo mag-i-stay. Be a good shepherd means dapat tayo din maging tapat tayo sa ating kapwa. Maging tapat tayo sa sinasabi nating kaibigan natin, pamilya natin. Yung kung magulo na yung sitwasyon, huwag natin silang iwanan. Kung nakikita natin na broken na sila, huwag natin silang pabayaan. Kung nakikita natin na nawawala na sila, guide natin pabalik sa kung saan yung tamang landasin. Hindi yung nandyan lang tayo kapag masaya, tawanan, nandyan tayo, party-party. Pero pag kalungkutan na, pag problema na, bahala ka dyan. Hindi ko na yan, ayoko na. Hindi ko na yan problema mo na yan. Diba? Dapat yung handang mag-stay kahit inconvenient. Diba? Kahit mahirap, kahit stay. Be a good shepherd to others. Kasi sa mundo na lahat temporary lang. Okay ngayon, kinabukasan hindi mo na alam kung ano mangyayari. The following day, iwan ko na. Dapat maging consistent tayo. Dapat maging consistent ka rin. Kung ano ngayon, bukas, pakalawa, uli. Dapat tuloy-tuloy yun. Be consistent. Hindi lang yung saksiyahan. Yay! Pagkalungkutan, ay di wow. Pala ka na dyan. Yung sa mundo na puno ng umaalis, diba? Come and go. Maging taong marunong tayong mag-stay. Dapat marunong tayong mag-stay. Huwag tayo yung taong maalis kapag nahihirapan ng kasama natin. At tandaan mo, may isang shepherd na kahit kailan hindi ka iiwan. Sino yun? Christ is the good shepherd that never leave you and will never ever leave you. Kahit nahihirapan na ang sitwasyon, kahit napasag na yung pagkatao natin, sirang-sira ng mga landasin na tinatahak natin, kahit na nakikita natin na parang wala nang pag-asa sa buhay, tandaan natin, Christ is a good shepherd. Aakayin niya tayo sa kanyang mga balikat. At mismong si Kristo ang aakay sa atin patungo sa kung saan tayo nararapat. Because a good shepherd is always willing to lay down his life for his sheep. So, as Christ as our good shepherd, so us to become also a good shepherd to others. Si Kristo man ay naging mabuting pastol sa atin,
ito yung challenge ni Kristo sa atin. It is the call of God. It is the call of Christ para sa atin. Tayo din dapat maging good shepherd to others. Thank you. And sana share mo rito sa mga kaibigan mo, sa mga kilala mo, at tulungan na marinig nila ang mabuting balita mula sa ating mabuting pastor. Thank you and have a good rest of the week. God bless us all.